Eto, sunod. Ha? Mga kababayan, ang sunod po natin ngayon ay si Kibuloy. Ha? Iba pa ba yung pinakain sa buhaya? Iba pa yon, Ma'am Maria Fi Palisok. Iba pa yung nilibing nila na nilagyan ng mga simento ang katawan. Nilagyan ng bato para lumubog dun sa quarry. Nako po. So ito po mga kababayan, dito tayo kay Kibuloy. Nako po mga kababayan, bakit? Ano yung kay Kibuloy, Kent? Ito na nga. According dito sa balita ngayon mga kababayan, actually marami po ito mga kababayan. Marami po ito na lumalabas ngayon na balita na kung saan, mga kababayan, ay post po ito ng publiko page. Ayan. So kung nakita nyo si Kibuloy at si Digong na sumakay sa eroplano or pababa pa lang sa eroplano, private plane ni Kibuloy yan. Yan yung pinagasolinahan ng 500,000 a month sa isang OFW Singapore na sabi niya, ang toka daw niya ay ang gasolina ng eroplano ni Digong na kalahating milyon. At ang halos ng kanyang mga ari-ariang napundar ay naibenta para lang ipanggasolina sa eroplano ni Digong at ni Kibuloy. Nako, patay ka dyan. Totoo yan mga kababayan, hindi ako nagkagawa ng kwento. Yung mga eroplano, yung mga asset, mga sasakyan, mga mansyon, mga kababayan, tandaan ninyo merong isang OFW Singapore na nagtestimony na isa daw siya sa binigyan ng toka na magpagasolina sa eroplano ni Kibuloy. So ngayon mga kababayan, eto nakalagay. Court praise. Makati Trial Court praise Kibuloy asset. So ano ba itong mga asset? Ito na yung mga ari-arian ni Kibuloy. The Makati Regional Trial Court Branch 147 has ordered the preservation of asset belonging to Apollo Kibuloy, founder of the Kingdom of Jesus Christ or KOJC. The asset preservation order covers 12 bank accounts, 37 real properties, and 25 vehicles including two fire trucks and a fuel tanker and a Cessna aircraft registered under Kibuloy and the KOGC executive pastor. Nako po mga kababayan. Ito po. Sa politiko po yan politico.com mga kababayan. So nakalagay dito, the court said there was a probable cause to justify the issuance of the preservation order. Under the directive and the identified asset are now under the jurisdiction of the court pending further legal proceedings. The order effectively prevents the disposal, transfer, or concealment of the property while the case is ongoing. Authorities have not yet disclosed additional details on the timeline of the proceedings. So ngayon mga kababayan, dahil po sa balitang ito na ipinipraise po lahat ng ari-arian ni Kibuloy, ang pagkaintindi ngayon ng mga DDS ay bakit daw pinapakialaman ng gobyerno hindi naman si Kibuloy politiko. So, kukunin ba daw ng gobyerno? Aagawin ba daw ng gobyerno? Ganito po yan. Bigyan ko kayo ng trivia mga DDS. Alam ko namang hindi ako abogado pero mga bobo kayo. Hindi kayo bulag, hindi kayo bungol. Mga DDS, ganito yan. Si Kibuloy kasi, walang anak. Si Kibuloy walang anak. At ang kanyang mga ari-arian na kapangalan sa kanya at wala siyang nilagay doon na kung mawala siya ay doon ibigay. Maliban kay Digong. Maliban kay Digong. So, habang wala siya, si Digong daw ang mangangasiwa. Yun ang sabi niya. Pero ngayon, mga kababayan, ganito po yan. Si Kibuloy, halimbawa ako, mayaman ako, may asawa ako, or kahit wala akong asawa, single ako, tas tumanda na ako, single. Marami akong ari-arian, mayroon akong 10 mansyon, 10 private plane, 100 sasakyan, at bilyon-bilyong pera sa bangko. Wala akong anak. Wala akong kamag-anak na nilagay sa will and testament na magmana. So ngayon mga kababayan, kapag ako mamatay, saan at sino ang kukuha ng ari-arian ko? Mamatay or makulong? Sino ang kukuha? Ang gobyerno. Natural po yan mga kababayan, ang gobyerno. Kasi ganito po yan. Naranasan ko po kasi yan. Kapatid ng lola ko, nakapangasawa ng mayor sa amin. Mayor ang asawa niya. Mayor, naging city councilor, naging vice mayor, tapos naging mayor hanggang sa nagretiro at tumira sila ng Chicago, Amerika. Wala silang anak, 2. Kasi baog ang
babae. So hindi sila magkaanak. Ngayon mga kababayan, marami silang ari-arian. Kasi ang kapatid ng lula ko ay abogada sa Chicago. Abogada siya sa Chicago. So doon sila nanirahan sa Chicago. Alam nyo ba, nung umuwi sila, para dito na sa Pilipinas magpahinga, kasi mga matatanda na, alam nyo ba ang ari-arian nila, kinuha ng gobyerno. Hindi sa mga pamangkin, hindi sa mga kapatid. Ang gobyerno ang humawak ng ari-arian. Kasi wala po kasi silang nilagyan na magmamana. Kasi kung ipamana sa pamangkin at sa kapatid, magkakagulo lang. Kaya ang nilagay ng kapatid ng lola kong babae na lawyer sa Chicago, walang magmamana. So alam nyo kung saan napunta ang pera nila? Nasa gobyerno ng Amerika at nasa gobyerno ng Pilipinas. Kaya katulad kay Kibuloy, wala namang nilagay si Kibuloy na may magmamana sa ari-arian niya. Maliban kay Digong na may mangangasiwa. So, kung si Kibuloy ay hindi na magampanan ang kanyang ari-arian, talagang ipipraise po ng gobyerno yan. Ipipraise po talaga ng gobyerno yan. Bakit si Kibuloy ba may anak? Ganon kasi ang nangyari, mga kababayan. Hindi ako nagsisinungaling ganyan ang nangyari sa kapatid ng lula ko na lawyer sa Chicago. Doon siya nagtrabaho as a lawyer sa Chicago. Nakapangasawa siya sa amin sa probinsya ng mayor. Wala silang anak kasi baog ang kapatid ng lula kong babae. So, instead na ipamana niya sa mga pamangkin, sa mga apo at sa kanyang mga kamag-anak, wala siyang nilagay kasi magkakagulo. Magkakagulo. So, ngayon, saan napunta? Kinuha ng American government ang pera nila sa Amerika at kinuha ng Philippine government ang pera nila sa Pilipinas. Ganun po yun. Maliban dun sa bahay na tinirhan ng nanay ng kapatid ng lula ko. Kasi yung lula ko sa tuhod, buhay pa. Yung dalawa kong lula na yung magkapatid namatay dahil high blood, inatake sa puso. Pero yung lula ko sa tuhod, buhay na buhay pa. Hanggang ngayon nakatira pa doon. 'Di ba? Hindi sa side ng mama ko sa side po ng papa ko. Actually 100 plus na yata siya. Ang edad ng lula ko sa tuhod. No, so siya ang nakatira doon sa bahay na 'yun. Alam nga naman kukunin ng gobyerno yung bahay, saan patirahin yung matanda. Pero mga kababayan, under the custody ng government talaga. Lahat ng ari-arian kapag ganyan. Hindi naman siya kukunin ng gobyerno. Ihuhold lang, ipipreserve lang. Kasi ang comment kasi mga kababayan ng mga DDS, bakit daw kukunin, ito, ayan, ito mga kababayan, ito wait, nawala. Ang comment kasi ng mga DDS mga kababayan, bakit daw kukunin ng gobyerno? Paghahatian ba daw? Ito, that belongs to the poor people he used and exploited to earn money. Those belong to them and to the children he asked to beg and sell on the street. Sabi ni Jeros Amparo. Sabi naman dito ni Ann Marquez, all asset belong to the people, to all of the kingdom members. Walang pakialam ang gobyerno dyan. Sabi niya. So ang nakalagay dito, gawa-gawa lang yan dahil matagal na ang kingdom, 40 years na po at walang ginagawang masama si pastor. Makakibuloy nga. Sana nga po sa kingdom member lahat ang asset ng church. Ang problema po, nakalagay lahat sa pangalan ni Kibuloy. Ayan nga mga kababayan. So bakit daw ipipraise ng gobyerno ng Regional Trial Court ng Makati, bilong daw yan sa KOGC members. Ang problema nga, nakapangalan nga kay Kibuloy, hindi nga sa mga miyembro. Si Kibuloy nakulong na. Sinong mga ngasiwa niyan? Maliban na lang kung nilagay ni Kibuloy dyan na may will and testament siya, na kapag siya ay makulong at hindi na makalaya habang buhay, ay ipapamana niya ito sa mga miyembro ng KOGC. Hindi nga, nakalagay nga doon pangalan ni. Sino bang maghawak niyan? Yung abogado ni Kibuloy? Pwede naman. Pwede naman ang abogado ni Kibuloy. Ang problema kasi, nakapangalan kay Kibuloy. Diba? Sino ba ang dapat maghawak niyan? Yan ang tanong ngayon. Ito pa, mga kababayan. Bankrupt na kasi ang government. Ito, sabi ni Grumitis Darlene.
O bankrupt na kasi ang government sa mga corrupt, kaya KOGC naman ang inita nila kasi million din makukuha nila. Grabe kapal ng mga mukha. Ito na naman si Grumites, nakapag-imbento na naman. Paano naging bankrupt ang government? Alam mo, sa totoo lang, Grumites, darling, kung bankrupt ang government, do you think may bigas ka ngayon? Alam nyo ba kapag magiging bankrupt ang gobyerno ng Pilipinas, alam nyo ba mapupunta tayo sa military junta or di kaya martial law? Alam nyo ba yung ganon? Kung sakali na meron tayong bankruptcy ang ating bansa, alam nyo ba magkakagulo? Alam nyo ba na wala tayong kalayaang magyaw-yaw ngayon? Yun ang tandaan ninyo mga DDS na bobo, tanga-tanga, inutil Hindi porket iprinis yan ng government or ng gobyerno ng Pilipinas ay sabihin na nakawin ng gobyerno. Ano, tanga lang si Torion? Nandyan si Torion, abogado ni Kibuloy. Hindi naman siguro papayag si Torion na nanakawin ng gobyerno ng Pilipinas yung mga ari-arian ni Kibuloy. Diba? Kaya kayong mga DDS, bawas-bawasan nyo yung inyong mga katangahan at yung mga pagkukomment ng mali-mali. Diba? Kasi hindi papayag si Atty. Torion na kung kukunin man ng gobyerno ng Pilipinas yan at nanakawin lang, andyan siya abogado ng kliyente niyang si Kibuloy. Ano, papayag si Torion na nakawin ng Pilipinas yan? Diba? Ang hirap sa inyo, mga DDS. Advance kayong mag-isip. So ano akala ninyo kay Atty. Torion natutulog sa pansitan? Hindi naman siguro papayag si Atty. Torion na kukunin na lang ganon-ganon ng gobyerno ng Pilipinas. Inandyan naman siya, abogado ni Kibuloy. Di ba? Alam niyo, sa totoo lang mga DDS, ang hirap niyo paliwanagan, mga bobo kayo, mga hayop kayo. Eto, sabi ni Eric Guerrero, tanga, kasama ka ba sa may-ari kay Kibuloy lang nakanim? Kawawa ka naman, reklamo ka sa barangay. Di ba? Separation of church and states, sabi ni Cynthia Blanco. Under Kibuloy's name but owned by Duterte, sabi ni Huynal. Ang tanong, mahuhuli kaya kung iba ang admin? Pag nanalo si Inday, laya ulit yan, ipadala na sa US yan, sabi ni Maricar Bautista. Dami pala kaso niyan, di nahuli nung past administration. Paano nga mahuli ba naman? Hawak nga siya ni Digong. A piece of sky, Miguel Love shoutout po. So ngayon po, hindi po porket hawak ng gobyerno ng Pilipinas ang kayamanan ni Kibuloy, ay nanakawin na. Mga DDS advance kayo mag-isip, tangina nyo. Hindi porket ipinipraise yan or pinipreserve. Nakita nyo naman sa caption, preserve the asset. Hindi po sinabing, confiscate. Walang sinabing confiscate the asset, Ang sabi doon, preserve. So, ibig sabihin, nakapreserve sa government yan na walang ibang gagalaw maliban kay Kibuloy at sa abogado niya. Kasi hindi naman nakapangalan doon sa KOGC, nakapangalan lahat yan kay Kibuloy. Maliban na lang kung nakapangalan niya sa mga miyembro doon, sino ba yung tatlong babae na butod-butod, Lisa Satanas daw, yung sa TikTok. Na binanatan si First Lady Lisa. Diba? Ganun po yon mga kababayan. Kaya mga DDS, tigil-tigilan nyo yung pati ba naman daw kayamanan ni Kibuloy, kukunin pa daw ng government kasi bankrupt na daw sa korupsyon. Putang ina nyo, walang karapatan ang gobyernong kumuha niyan, pero may karapatan ang gobyernong i-praise yan. Bakit? Walang karapatan ang gobyernong i-praise yan kung nakapangalan sa KOGC members. Nakapangalan kay Kibuloy So sa madaling salita, kayong KOGC members, wala kayong habol dyan. Si Kibuloy lang. Ang sakit, di ba? Ang sakit. Sa totoo lang, kung hahabulin ng KOGC yan, na ipunta na lang sa kanila, kasi nga pastor nila si Kibuloy, wala po silang habol dyan. Bakit? Hindi po nakapangalan sa kanila. Correct me if I'm wrong. Hindi po nakapangalan siguro sa kanila. Katulad niyan, bibili ako ng motor, tapos utusan kong bumili si Ma'am Clarita. Ma'am Clarita, bilhan mo ko ng motor pero nakapangalan sa akin. Kahit si Ma'am Clarita ang nagamit niyan, pag dumating ang panahon na bawiin ko, wala siyang mapala. Wala siyang magawa. Bakit? Nakapangalan sa akin. Hindi kay Ma'am Clarita. O doon na tayo sa siya ang gumamit, pero ako ang nagbayad at akin ang pangalan. Akin ang papel. So sa madaling salita, gamitin mo hanggang madurog, pero pag binawi ko yan, wala kang laban kasi nakapangalan sa akin. Ganun po yun. Diba? Alam nyo na. Alam nyo na. Mga DDS.
So kawawa kayo, mga membro ng KOJC. Kahit habulin nyo yan, wala kayong habol dyan. Bakit? Hindi nga daw nakapangalan sa inyo eh. Kay Kibuloy nakapangalan eh. Wala namang nilagay si Kibuloy doon na ipapamana niya kay ganito, ipapamana kay ganyan. So, kanino ba yan? Di, pipraise ng ano yan, gobyerno. So, kung merong mag-claim, tsaka na ibigay ng gobyerno. Kung walang mag-claim, ibig sabihin, walang nagmamay-ari niyan. Diba? Patay kayo dyan. Kita nyo, mga kababayan?